Oy! Happy Ibon mga kapakpaka, oy. Grabe, napakaganda ng panahon ngayon, napakaganda. So magbablog tayo ngayon. Magbablog tayo. Pero syempre again batiin ko muna kayo Welcome. San? Papahawa ko sana to, san? Tutulong ng pinsan natin. Only! Pakita ito sa video. Adrian, vlog na vlog to, quiz. Papopost natin sa lahat to. Again, syempre, dito tayo sa... Kung first time nyo kami napanood dito sa Facebook, YouTube, or TikTok man, ayos mo, san? Yan. Welcome, this is your Kuya Dan. Only sa Dan Cebu ng kwento ang ibon at kung ano pa. Located tayo sa... Nagpapost kasi tayo. San? Lakad kami dito. Located po tayo sa 37 Consuelo Street, Marulas, Valenzuela City. Yan, no? Pwede kayo pumunta rito kapakpak from Monday to Saturday, 8 a.m. hanggang 8 p.m. ng gabi. Tapos pwede nyo bisitahin yung mga online store natin na dyan sa taas ng caption, Lazada, TikTok at Shopee. San, ang ganda ng topic natin ngayon. Tanongin mo bakit? Bakit? Isa pa. Tanongin Bakit, mo San? Hindi, San, kasi lately kasi napansin mo, diba? Last year pa ng 2025. Sobrang dami kumukuha sa ating mga handfeed. Pakita mo to. Yan, mga handfeed. May African lovebirds. Yan. Ito yung mga African lovebirds. Yan. Siyempre, handle with care. Ito, hindi pa natin masyado napapakain ito. Green opa. Tapos yung mga, ito, African lovebirds din to. Mga kakatail. So, ito yung mga kakatail natin. Latino. Yan, pakita natin. Tapos, syempre, yung mga medium bird natin, meron din tayong mga Indian ringneck. So, ano yung i-discuss natin? Siyempre, ito, very generic. Shoot para sa mga first timer na nag-hunting. Kasi sa mga dami natin mga client na nagtatanong, gumawa tayo ng mga videos paano pagtimplan ng pagkain, paano magsubo, paano ang gagawin, kung anong temperature. So, i-discuss natin sa isang video. Tama ba yun? Saan sabi mo? Tama. Nagulat. Gusto ko ang corny. Tito joke. Hindi, pagsasama-samahin natin yung discussion na gano'n. Siyempre nang walang hintok. So, okay, pakita natin ito, Sam. So, para sa mga mga client natin. And, syempre, San, pakita mo ulit yung pogi ko mukha, kumwari. Pero, syempre, kapakpak, itong technique na to, isa Dan Cebu to kay Kuya Dan to. So, kung meron kayong ibang, marami tayong mga tropang vlogger na nagbablog about sa hand feeding. So, kung depende to sa ibon, so, sa atin, para to sa mga, pwedeng maging reference to na pwede nyo pag-start. So, ano yung sisimulan natin, San? So, isang discussion, di-discuss natin sakto itong dami nating handfeed sa African lovebirds. Di-discuss natin sa, tawag doon, kakatail, tas sa mga medium birds. Sisimulan natin sa unang tanong. Ang unang tanong natin sa pakita natin. Ano yung pinapakain natin dito sa mga handfeed na to? So, ito, pinapakain natin. Exclusive lang to. Gawa to ng Dan Cebu ng Power Up Hand Feeding Formula. Bilis laki. Tibay buto, ganda balayibo. Ibon. Mapo! Available to sa mga online store natin. Pero, sobrang ang daming available sa market ng mga hand feed formula. So, ito yung pinapakain natin madalas. So, para saan? Ito, sa mga hand feed na to. Next na question, Insan. Di ba? Anong age o ilang taon or ilang buwan or ilang araw sa tingin mo na bago natin ilabas? Ako kasi, San, usually sana 2 weeks pa lang. Ito kasi mga 3 weeks kung baguhan ka usually mga 3 weeks old, mga ganito. Yan, ito sample ng African lovebirds. Kakatail, tapos 3 weeks na Indian ringneck ito. Mga ganyan. So 3 weeks medyo kalbo pa. Laki nga lang to. Actually ito na yung 3 weeks pala. Ito mga Indian ringneck. So 3 weeks kung bakit ganun ang inaano ko sa mga first timer. Kasi ito na yung mga time na matitigas na sila. Yung matitigas na ba yung katawan nila. So matigas na sila sa lamig, matigas na sila sa init. So pwedeng i-hand feed. Pero ako kasi, San, usually, medyo na tayo, palit tayo, papakita natin. Ako kasi, San, meron na akong ina-handfeed na 2 weeks old pa lang. Actually, wala pang 2 weeks Ito yellow. Ito mga bata to. Actually, meron din akong 2 days old, San. Ito, ano na to, go 1 week na. So, nakita mo yan. Sinusubuan natin yan. Gutom na. Pikit pa talaga. So, kung first timer ka, hindi ko ina-advise na
Ganyan. Kasi no choice ako eh. No choice ako na kailangan ilabas, lalo na kung medyo nilalanggam na yung ano, tas medyo binubuli na ng parents. So may kanya-kanya reason bakit nilalabas na natin itong mga to. So ito, mamaya papakita natin kung paano pagpapakain niya. So hiwalay natin siya. Mga African lovers yan sana. So hiniwalay natin sila. So hindi ko ina-advise yan na kung first timer kayo, ganyan kayo. I-start. Okay? Next question, San. Paanong timpla ang ginagawa natin sa formula natin? Ito, San. Tignan mo yung parang halo natin. Ito, maraming nagtatanong kung gaano kalapot. Kung makikita mo, San, may mga buo-buo pa rin, di ba? So, ganyan yung kalapot natin. Yan. So, anong tubig yung ginagamit natin? Actually, tap water lang pwede na. Pwede na sa akin. Pero kung gusto mo talaga ng maayos talaga. Sa akin kasi, diyan ko na sinanay eh. Para hindi maging maarte yun. Sa akin yun kapag tuturo pa ito may mukha ko. Sa akin yun So, thank you sana. Uy, salamat sa pizza natin May deliver pa yan sa Cubao. Sa akin yun kung tap water or kung anong tubig ang gusto mo. Sa akin kasi, tap water na gaano kalamig, San, diretso na kagad yan. Sa tap water. Diba? Yung iba ginagamit, warm water, pwede rin yun para at least mabilis yung pagtunaw. Sa akin kasi, kaya kung titignan mo, tamang lapot lang, San. Para mabilis talaga nilang matunaw. Ang good news kasi, San, sa formula ng Dansibunan, sobrang yaman sa fiber nito. Grabe ang linis niyan. Kaya nga yung cup natin, di ba? Bilis laki, tibay buto, ganda balayibo, ibon, guwapo. So, available yan. So, ganyan ka na. Kalapot. Yan, ganyan Kapakpak. Ikaw, may mga question kayo, ha? So, mga basic lang yung tinuturo natin. At, again, syempre, kapakpak. So, paano tayo magsubo? Lagay na natin dito para madali natin. Hindi, dito na lang. Para hindi na lang nilalagyan. So, paano tayo magsubo? Ako sana ginagamit ko. Tawag. Ang ginagamit ko kasi, San, itong mga disposable na syringe. Yan, mga 3 ml. Yun ako. Salamat sa Unilok, So, ginagamit ko ito, disposable, kasi dito na ako nasanay. Pero pwede ka rin bumili. Dito ba yung ko? Ito, meron kasing mga heavy duty na syringe tayong ginagamit. So, available to sa mga online store. So, meron ito kasi pang heavy duty, pang malakihan to. So, ginagamit ko to sa Indian ring neck. Pero usually kapakpak, ito yung ginagamit ko. Para at least natatansya ko, hindi natatapon, controlled ko yung dami. Kasi mamaya makikita nyo kung paano magsubo si Gwedan. Tapos ito, itong mga ganitong syringe, San, available to sa mga sa mga, tawag dun? Mercury yan, sa mga drugstore. So, pagipitin mo. Tapos yung iba kasi, kung mapapansin mo, San, hindi na ako gumagamit nung pinaka-hose. May hose yung pinahaba ko na yung pinaka-niya, nuso niya. Kasi pag bumili kayo, syempre tanggalin mo to. And, proper disposal ang gagawin natin dyan. Tapos nyo na to. Proper disposal, San, kasi baka nakakatusok yan. Ito, tatanggalin natin to, San. Tingnan mo to pagkakaiba niyan. Iba ang haba niyan. So, para tatanggalin natin. Yan, gupitin mo. Careful lang sa paggupit, baka magtuloy-tuloy. Sa atin kasi, tansya na natin yan. Yan, humaba na. So, yan na yung pinaka, gagamitin niya. Alright, kabakbak. So, ito na. Paano tayo magpakain? Yan, pag ganyan, hinahalo-halo ko pa. So, gaano kadami pinapakain? Usually, ito, sige, pakita natin. So, ginaganyan-ganyan kami para halong-halo punong-puno, Gaano karami, San? Gaano karami? So, mag-start tayo dito sa mga kakatail. Gaano karami? Kung makikita mo, wala na silang laman dito sa crop nila. Ayan, safe na safe pa rin natin crop nila. So, ito yung batayan natin. So, usually dyan ako bumabatay, San, kung gaano karami. Diba? Or usually naman, mga 4 hanggang 5 ganitong puno. Kaya lang kasi sa takaw nila, lumalagpas pa. So, dito na lang din talaga ako nagbe-base. Kung gaano karami. Ito yung pinaka-crop nila. Ayan. Pakita mo, San. Kung paano ako magpakain. Usually, ganito ako magpakain. Madalas, hinahawakan ko to. Yan, ganyan. Para hindi masyadong kumula. Yung iba kasi, depende pa rin sa'yo paano mo sasanayin. Tinututok na lang ganun. Para humanga na sila. Yan, San. Ito kasi sa akin, hindi na sila nasanay sa ganun. Iba. So, gusto nila,
Hinahawakan ko sila para silang mga asawa natin. Yan. Nakikipag-holding hands tayo. Yan. Tingnan mo. Tapos, sa kaliwa. Kung facing ka dito, kaliwang side nila. Kasi dito yung pinakabaga nila sa kanan. So, pero huwag kang matakot, huwag kang mag-alinlangan. Yan. Tapos, dahan-dahan lang. Ayan, tingnan mo. Medyo tutok mo sa pag gano'n. Ayan. Yun. Ayan, saan, tingnan mo to, mahabol na. So, gutom na yan. Tingnan mo, dahan-dahan lang, saan. Kung hindi ka pa sanay. Yan, tingnan mo. Sa kaliwa, kaliwang tutok, Ito kasi sa akin, kapakpak. Sige, yan. Sige, ito kasi sa akin, san, yung mga ibon na to, mga sanay na to sa syringe. Yan. Ito, usually ito, halimbawa, san, pakita mo. Ito, kakakuha lang natin sa nest box. So, hindi pa sanay sa syringe to. Good thing, meron tayong sanay. Paano pag hindi pa sanay kumain? So, meron tayong tinatawag na force feeding. Paano yung force feeding na yan? Yan, ito, sample ng African lovebird. So, hindi pa siya marunong. Meaning, yung parents pa yung nagsusubo. Kaya kahit anong tutok mo dyan, hindi yan kakain. Yan. So, ano gagawin mo, san? Ibubukan mo ngayon. Hawakan mo lang. Pero tama lang na ano, yan, nakakasangkalan siya dito. Yan, nakasangkalan tayo. Pero pag hindi ka pa sanay, pwede ka magpatulong. Yan. Paano pag ano? Yan, tingnan mo, pinapasok ko sana. Ayun. Medyo force feeding pa siya. Papatikimin natin, sasanayin natin siya. Ayan, dahan-dahan lang. Para ka lang nakikipag ano, holding hands. Ayan, okay, iwan, nabuka mo na. Unti-unti lang ulit. Medyo pumapalag yan. Pero at least, ang mahalaga, nasubuan mo. Ayan, munguya-nguya siya. So, unti-unti yan. Tapos, syempre, pwede kang gumamit ng tissue. Kung sakali na pupunasan mo siya. Okay ba yung kapakpak? Sige, pakita natin, i-demo natin. Meron kasi ako ditong African lovebirds na sanay na. Itong dalawang to. Ito yung mga green opaline na. Ito, tingnan mo, walang laman yung pinaka-crop nila. Pero naghahabol na sila. Yan, green opaline natin. Ito natin siya. Yan, sanay na to Mahabol na siya. So, sa akin kasi sanay na, kaya madalas dire-diretso na ako. Pero kung hindi ka pa sanay, yan. Dahan-dahanin mo pa rin. Ayan. Ganyan lang siya. Pakpak yun. Diba? So, try natin sa mga kakatail. Ito, mga kakatail naman to. Tapos sanay na. Ayan. Alright. Nagutom ba? Ha? Nagutom. Oo, oras na nila tulad niyan. Hingin na. Sanay na. Ito pang, ito, mga malalaking kakatail na Maganda Yan mo. Makikita mo sila, mayroong technique yung iba, talagang ginaganyan na. Pwede yung technique na yan. Kaya lang kasi hindi mo naalalayan yung ulo. Pero pwede naman yan, tingnan mo naman. Yan sila nasanay kung paano mo Pero mas maganda kung ma-handle mo with care naaalalayan mo di ba? Mas maganda yung meron kang hawak na kamay. Tapos, ito Indian ringneck naman to. Papakita natin yung crop na busog na busog. Ito, medyo nabubusog na kung makikita mo. Yan. Tapos saan, pakita ko Pagkukuha sila ng pagkain, tutok mo. Maganda yung ibaon mong ganun. Para at least, dukot na dukot mo talaga. Ayan dukot na dukot. Walang hangin dito, san? Kasi once na may hangin yan, mapapasukan dito. Yung pinakabutsi niya. Yan, pakita natin ito. Ayan. Pag napasukan ng hangin dyan, makikita mo, matatanggal ba yun? Oo naman, pisa-pasay mo lang ng konti, mawawala din yun. Lalabas yan sa ilong nila, sa bibig nila. Pero mas okay, ganun yung pagkuha mo ng pagkain. Diyan mo, walang hangin. Diba? Tama ba yun, San? So, reminder lang yun. Ayan, ito yung lakas So, mga sanay na to. Okay? So, pakita natin itong Indian ringneck. Ito yung mga medium bird natin. Ayan, lalaki So, ganun pa rin. Parang same na same. Kasi ito mga sanay na to So, pinakita natin yung force feeding kanina. Yun. Ito pa. Yung. Ang tanong, San? Ang tanong,
ilan beses sa isang araw? Ako usually 4 to 5 times, 5 to 6 times. Usually son, yung mga ganitong kaliliit, yung mga 3 to 4 weeks old pa, sobrang tatakaw yung mga yan. Bakit? Growing age sila. So, binuboljak natin yung pagkain nila. Tapos ito, pataas ng pataas yan ng edad nila, medyo lumiliit na yung ano nila, capacity nila na kumain talaga. So, doon na natin i-introduce yung seeds. Ayun, ang ganda san. Paano san? Pero paano san? Kung gusto mong mag-training ng pre-flight na lumilipad. So, ito kasi mga ibon na to san, mga recall nila talaga. Sa akin ito yan sa mga nagpi-pre-flight, talagang mga master yan mga yan. Sa akin kasi usually ang recall nila, bumabalik lang sila or talagang lalapit sila pag gutom. So, madalas, kung gusto mo talagang palapitin, maganda, ganitong age mo simulan, lalakad yan hanggang sa matutong lumipad, medyo bitin-bitinin mo sa pagkain. Kasi doon yung susunod Lalo pag tinututok-tutok mo ng gano'n. Pero sa atin kasi wala na tayong time na mag-pre-flight pali pa rin. Talagang binoboljak na natin ang pagkain. Meaning, sa isang araw, 4 to 5 times natin pinapakain. Usually, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi ko yung huli. Susunod yan, mga 7 na or 8 ng umaga. Pero ikaw na yung maglalapat ng time kung ano yung the best para sa'yo. Yan. Ang question, mamamatay ba kung hindi siya 4 to 5 times? Actually, na-try ko na siya na 2 beses lang sa isang araw, 12 hours. No choice ka wala kayo. Talagang may trabaho kayo. Sa akin nagsusurvive siya. Kaya lang, yung ibon mo, payat, punggok. So, yung talagang gusto mong katulad ng mga ganito sa natin. Ito, mga pulpok talaga yung pagkain yan, Hindi mo naman kung gaano kalaki. Pati yung niya, balahibo niya. Ito, katulad nito, yung mga kalbo yung Indian ringneck. Pero ngayon, bubuo na yung pakpak. So, yun yung advantage pag paldo-paldo yung pagpapakain mo. So, 4 to 5 times a day. Ano pa bang nakalimutan natin i-discuss? Siguro kung may question kayo, pwede yung direct. So, yun yung mga basic na pwede natin natin. Tapos, paano kung ito sa akin na to kung maubusan kayo ng pagkain dito, siyempre pwede kayong order. Maraming available na tawag doon sa online na pwede kayong order. And pwedeng alternative din yung Cerelac. Pwede yan. Kasi na-try na natin yan. Tapos, saan nilalagay? Paano kung isa or dalawa lang yung mo? Sa akin kasi madami, malaki. Ito pa. Diba? Usually, kung meron kayong mga plastic bin or ganito, usually ito, available to sa Dal Sibunan. Lalagyan lang natin ng kusot. Lalagyan natin ng kusot yan. Ito. So, yun yung pinaka-plastic bin niya. Ito na yung pinaka-bahay niya. So, dyan yan. Shoot na shoot yan. So, gaano kadalas magpalit? Pag nakita nyo madumi na, katulad nito, medyo madumi na, papalitan na natin yan. Available din yan sa Dance Ibunan. Again, ayun. Kapag again, syempre, kung first time nyo kami napanood dito sa Facebook, YouTube, or TikTok man, din sir, only sa Dance Ibunan. Ito ang iba natin kung pasalamat sa pinsan natin, Yun, Ay, Adrian, ang tagal. Ito ka 20 minutes na kagad tayong discussion. Again, syempre, saan? Located tayo sa 37. Valenzuela Street, Marulas, Valenzuela City. Paalam na tayo saan? Kapakpak! Lagi nyong tatandaan, mas masaya ang buhay pag may ibon sa bahay. Life is happier with birds at home. God bless sa lahat. Bye-bye. Thank you, sana. I love you.